Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabin natin, just in. Nabigla ang lahat, grabe matindi ito. Reza Hontiveros delikado. Mga tamba, supporters umiyak. Nako, bakit kayo umiyak? Ha? Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po nating pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pero bago po ang lahat, ito po yung mga iilan sa mga naging komento patungkol po sa balitang ito, okay? Ito po, basahin po natin ang iilan. O yan, ano ba yan? Maraming achievement, na? Maraming biyahe sa iba't ibang nation. In short, suroy-suroy lang. Nako. Yan pong, ito. Senator Robin, ikaw na naman kaya ang magpatawag ng hearing tungkol sa PhilHealth. Nako. Na inireklamo ng karamihan sa korupsyon. O nga no, mga karibin natin, bakit hindi natin subukan, di ba? Si Senator Robin Padilla, kung kaya niya rin ba? At kaya rin ba ni Senator Reza Hontiveros na kumarap? Ha? At siya naman ang imbestigahan patungkol po dito sa korupsyon, no? Diyan sa PhilHealth. Eto, gusto niya maraming mainis na tao. Nako, talaga, oh. Nagsama ang dalawang tambaluslos, Zubiri at tambaluslos. Nako po. Asan yung ayan ito. Tumigil na kayo, may pabuking-buking pa kayo, kakampi kayo ng mga wala. Ayan. Subiri, sorry po. You may lost Mindanao. Taga Mindanao siguro yung nag-comment na ito, no, ha? Ito pa. Hindi ako maka-Hontiveros, sinahanap ko lang yung report mo na malaki binayad o Hontiveros sa witness niya. Nako po. Binabasa lang po natin, ha. Kahit Taiwan, 18 years old, ipapatawag ka na para matrain. 2 years yan. Yan po yung mga naging komento patungkol po sa naging balitang ito. Panoorin po natin para mas lalo po nating maintindihan, no, yung balita. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Hontiveros, may bago pong mga pa-eklat. Ito po yung magkasosyo daw si Pangulong Duterte at saka si Kibuloy. Si Pangulong Marcos naman po ay yung mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Aba, ipinagmamalaki, ha? Ang mga achievement ni Pangulong Marcos, akalain niyo po parang si Pangulong Marcos lang po ang nakagawa ng ganitong achievement kung ipagmalaki nila. No? At syempre pa po, mga galit na galit kay BP Sara, yung mga tambaluslos supporters, yung mga tambaluslos vloggers, na si BP Sara ang caretaker ng Pilipinas habang si Pangulong Marcos ay nasa ibang bansa. Grabe. Yan po mga pag-usapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. So ano ba ang gusto ng mga tambaluslos na supporter na ito, mga karbi natin? Gusto ba nila na si Speaker Romales ang humalili bilang presidente? Pag wala dito ang presidente sa ating bansa? Baka yun ang gusto nila. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin to, no? Sunod-sunod din na lang natin kung ano po yung makita natin dito. Yun na po yung pagkakasunod-sunod. Ito po ang sinabi ni Reza Hontiveros. Naniniwala si Senator Reza Hontiveros na magkasama sa negosyo sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Alam mo na to eto problema ni Hontiveros tsaka ni Leni Robredo. Yung mga taong may kahinaan po si Pangulong Marcos din na problema din yan. Pag yung mga nakasalang po sila sa mga interview, yung mga impromptu,
no? May mga tao po talaga na sanay sa script eh. Si Raysa Ontiveros, parang si Lenny yan eh. Pag naka-script, ang gaganda, magaling sila mga diction eh. Ayun yun na po na ko eh. Yung pinaghusay yung diction, yung, yung, alam niyo, yung, ang galing-galing magsalita. Di ba si Lenny? Yung nahihimay-may niya, yung, para kang ipinaghehele. Pagka si Lenny nagsasalita eh. Hinahabi yung mga pananalita, no? Ang galing, pati mga diction, no? Yung mga iaangat natin, ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, no? Mga ganun yung ano nila. Doon sila nagmagaling, hindi po sa paghahasa ng utak. Tignan niyo po yung mga tunay na matatalino. Wala pong pakialam yan sa diction, walang pakialam yan kung pangit lumabas yung kanilang sinasabi, pero alam mong meron laman. Di po ba? Tingnan mo si Tatay Digong. Ganun po eh. Parang ang pangit lang na magsalita. Putang kago mong mga PI. Pero alam mong punong-puno ng sustansya. No? Okay. Pag nahuhuli po sila, pag panahon na, kumbaga pag nasa script pa, ang ganda ng delivery, di ba? Kasi nasa script pa eh. Dinideliver lang nila script eh. Pero once, di ko alam kung nasan yung green ito. Once na yung tapos na script at tatanungin nyo na, halo-halo na po eh. Unang kapalpakan niya rito sa press conference, nag-press conference kanina eh. Maganda yung masinabi niya, di ba? Pag scripted. Kaya lang may hindi siya maunawaan eh. Ang hindi maunawaan ni Ontiveros, yung 17 kondisyon ni Pastor Kibuloy. Napanood ko kasi yung yung kung kayo napanood niyo yung hindi Die Hard, anong pangalan nun? Braveheart, no? Yung para sumuko o para matapos yung digmaan, yung labanan. May mga kondisyon yung yung sila Braveheart. Ibig sabihin, yung kondisyon nila, alam nila na hindi makukuha o hindi magagawa ng mga Englishman, no? At dahil napanood ko yun, ito po yung pananaw ko diyan. Yung kondisyon ni Pastor Kibuloy, binasa ko po. Ito yung mga kondisyon na nagbigay lang siya ng kondisyon para ipahiya kayo. Pero sa totoo lang, kondisyon, sa madaling salita, hindi siya dadalo sa hearing. Hindi lang maintindihan ni ano yun. Hindi maintindihan yun ni Ontiveros. Siyempre, kasi pahiya siya ron eh, di ba? Ang kondisyon ko, tanggalin yung mga maskara. Tanggalin mo yung tapos sabihin nila na kumbaga, kunwari nagbibigay ng kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy, pero sa actual, ipinapahiya niya sila Ontiveros. Kaya lang pang matalino kaya hindi nakuha ni Ontiveros. Eh. Yung kondisyon na yun, ipinamumukha ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano yung Senate hearing, kung yung ginagawa nila sa Senate hearing ay hindi makatao o walang hindi siya naaayon sa batas, di ba? Unang kondisyon yung ipatanggal yung mga maskara sa mukha, wag mag-alias. Yung mga kondisyon na ganun, pinapahiya actually Ontiveros, hindi mo lang naintindihan. Ipinapahiya ka ni Pastor Kibuloy dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Senado. Nakakahiya yung ginagawa ninyo sa Senado. Yun yung point niya ron. Di ba? Samantalang, pwede naman talagang idiretsunan nyo na sa korte. Total, nasa korte na. Pinapakinggan ko rin si Ontiveros. Sabi niya, meron daw kasing mahihita na batas, no? Yung nakakakita sila. Yung gaps sa law. May 3 na raw siya nakita. Talaga, Ontiveros, ine-expect namin na yung nakita mong gap sa batas ay makakapagpasa ka ng batas kasi ganyan yung ginawa nyo sa Parmali. Wala naman kayo nagawang batas tungkol sa Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Wala kayo nagawang batas. Walang nahitaan taong bayan sa pag-aaksaya nyo. Okay. Hindi mo lang naunawaan yun, Ontiveros. Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya yun. Pero nung tinatanong na siya, doon na nagka-leche-leche. Una, may nagtanong sa kanya tungkol sa may ROTC, di ba? Samantalang gigil na gigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni Ontiveros, bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China, no? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung stance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan,
nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Bato. Bakit ayaw niyong ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipaggirian tayo sa China, pero anong gusto niyo? Keyboard? Keyboard warrior lang tayo. Handa tayo makipagdigmaan, pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan, Hindi pa nga ano yan hindi pa yung mandatory military service. Ang dami pong bansa na may mandatory military service. South Korea. Pero yun yung mga artista nila. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS, Dapat dyan pa lang, di ba, kung talagang seryoso po si PBBM, di ba? Kasi nakikita po natin na seryoso talaga si PBBM about sa China na, di ba, sa West Philippine Sea. Kasi yun po yung pinapalabas ng mga ilang vloggers, di ba? Na ganito nga, sila Tatay Digong daw ay binayaran ng China pero wala naman silang ebidensya. No? At si PBBM daw ngayon ang lumulutas ng problema dyan sa West Philippine Sea. No? Pero, kung, di ba, kung talagang gusto niyo po talagang makipaggera sa China, o ihanda niyo po, tama po Sir Banong Arateles, ihanda niyo po yung mga mayan. Ha? O, through ROTC, makatulong na siguro yan, di ba? O, kahit na siguro, ano ka na lang, di ba, PBBM, kaya mo naman siguro yan di ba? Kahit hindi na dumaan sa Kongreso at Senado. Diba? Mabigyan ka lang ng emergency power ba yun? Yung para kay Tatay Digong dati, diba? Yung sa pandemic pa kasagsagan. No? O. Pero yun siguro yan. Si PBBM na lang kung talagang gusto niya rin, diba? Na talagang i-prepare yung taong bayan. Mahirap naman yun, mga karibin natin, na makikipaggera ka tapos hindi pala handa yung mga tao mo. No? Yung mga Pilipino, hindi pa handa. Kasi hindi lang naman na pag nakipaggera po tayo sa China mga karibin natin, wag naman po sana hindi lang po mga kasundaluhan, mga armed forces ang apektado dyan, maging yung mga tayong lahat, mga normal na mga nilalang tayong mga mahihinang nilalang dito sa Pilipinas ay apektado rin, diba? kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila, iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory military, hindi training mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila ng 2 taon. Israel din, meron din. Yun yung, mandatory. Ito po, ang ROTC, galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin, nag-ROTC pa kami. Hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Samantalang yung South Korea at yung Israel, magiging regular ka. Regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo tokis lahat. Ang tatapang natin sa tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korean na nagmatapang? Pero sila, nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito, hindi natin. I-training lang bilang reservist. Reserve lang. Kung sakali magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw, kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan mga karibin natin, naisip ko lang po bigla kung talagang seseryosohin po, no? Bakit hindi po muna natin lutasin yung ating problema dito sa ating bansa, yung mga localized, no? Like NPA, di ba? Yan po muna yung sana, di ba? Bago natin problemahin yung China, ito po muna, dito muna sa atin. Di ba? Kasi parang may logic kung uunahin po natin yung mga NPA, mga karibin natin, na mapasuko or something na masugpo sila. Kasi kung mapapasuko mo yan at gagawin mong sundalo, di ba? O, edi kakampi mo na. O, kahit hindi mo gawing sundalo yan pag nagkagera po ang China at Pilipinas, sigurado na naman tayo na, di ba? Pag magbalik loob po yan sa gobyerno,
syempre, pagtatanggol niya ng sarili niya laban sa China. Ngayon, kung hindi pa po natin masugpo-sugpo yung mga makakaliwang ito, mga karibin natin, malamang sa malamang, pag umatake pa ng China, kumampi pa ito, di ba? Doon sa kanila. Kaya unahin po natin yung sarili nating problema. Hindi ko naman sinasabing hindi natin problema yun, pero mas may ano tayo dito eh. Mas may problema tayo. At lumalala po ito kasi marami pong nandyan sa mga posisyon, di ba? Na sumusuporta sa kanila. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion, patungkol po sa naging balitang ito, comment na po sa baba para tisalam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Maraming salamat po.